Nagsikang silid-aralan, kakulangan sa mga guro at tila mababang kalidad ng edukasyon. Taon-taon Naks naman. Alam mo, yung mga ganitong news, kargado to. Kargado ito. Pakinggan nyo itong news na to It's a special report. It is not na, kasi ito, ganito ang news. Marami iba't ibang klase ng news di ba? Meron yung news na interview type, okay? Ang tawag dyan, press con, di ba? Merong news dyan yung, because may breaking news, okay? Ayan, yan yun. Ibig sabihin, may bagong balita. May news na news update. Ibig sabihin, ina-update ka sa kanilang dating binalita na. Nandiyan na rin yung mga erratum kung meron man. Okay? At may ganitong news. Yung special report. Diba? Pag special report, may ibig sabihin ito. Diba? Sino ang nagpa-special report sa inyo? Yun ang tanong dyan, ha? Sa halagang, Chris Pulo, salamat Di ba? Sa halagang Ito kasi, reforma sa edukasyon. Sinasabi dito na talagang meron tayong problema sa edukasyon. Para bagang 2 years pa lang, nagtatrabaho bilang, wala pa nga, hindi pa nga umabot ng 2 years Si DepEd Secretary BP President Sara Duterte, ano pa lang po siya, siya po ay almost 2 years, parang kasalanan niya na lahat at kailangan i-reforma na ng bagong sekretary. Ganun ang datingan nito Although they do not say it directly, pero pakinggan ninyo pasok ng bagong kalihim ng Department of Education, makakamit na kaya ang matagal ng ipinangakong reforma? Narito ang Frontline Special Report. Makakamit na kaya ang matagal na pinangakong reforma? Wow! Wow! So para mo sinasabi na talagang walang nagawa si BP Sara Duterte? Baho. Style nyo, bulok. Boy Chicharon Boys Jay Guevara, magta-title ka na lang, palpak pa. Redundant yan Boy na, Chicharon Boys pa. Dalawang boy. Chicharon Boys lang. Ito naman si Jay Guevara, ginugulo mo pa yung yung live ko tuloy natin. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. Yan ang naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling SONA. Ang ganda ng special report, no? Parang ang dating, parang sinasabi, yung bumagsak yung edukasyon natin mula nung simula ng nagsona si Pangulong Marcos, tapos hanggang ngayon nung nag-resign si BP Sara Duterte, parang wala, nasira ang edukasyon. Parang ganun ang dating Mamaya papaliwanag ko kung bakit Yan, gusto ko yan, Biscocho Boys. Yan, Biscocho Boys na lang. Pero ramdam kaya yan ng mga mag-aaral at mga magulang? Yun na. Pag mga pinasukan mo na ng mga ganyang piano, ibig sabihin may balak na yan. Pag may mga ganyan yung mga kalalakihan sa inuman. Yan, di ba? Pag may partner na babae yan, tapos pag sinabing, kaya mo ba i-TikTok to? Yan, patay. Pag sinabi na kagad na, i-TikTok mo nga to, yun, nagpapaano na yung lalaki doon. Pag pinasukan mo na ng music, di ba? Ibig sabihin nun, ano na yun? Ayan. Ang dadami na naman humihirit dyan. May echo, no sound. Alam na natin yung mga ganyang style ninyo, bulok. This prologue tells you that procrastination is a time of wasting. Naintindihan mo siya habang binabasa mo siya? Naintindihan mo ito. Ay, grabe naman yung reporter. Naintindihan mo siya, binabasa mo siya. Ginawa mo naman tanga kagad. Pero mahirap i-pronounce yung word. Ibang words po. Tulad ng procrastination. 18 taong gulang na ang tatawagin nating si Joseph.
Incoming grade 11 pa lang siya, pero sa edad niya, dapat ay magkukolehiyo na siya. Dati na raw siyang hirap magbasa at matuto, kaya nga ilang beses na rin siyang umulit ng grade level. Parang naiingit din. Isip ko, patapos na sila. Kasi ako dito, nagsimula pa lang din. Isa lamang siya sa 90% ng mga batang Pilipino na nahihirapan daw sa pagbabasa ayon sa World Bank. Sa isa pang pag-aaral, kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagbabasa, pati sa math at science. 2022 ginawa ang pag-aaral na yan na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA noong isang taon. Halos 4 na taon lang ang pagitan sa huli nilang pag-aaral. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, ibig sabihin raw niyan, huli sa pag-aaral ng 5 hanggang 6 na taon ang isang Pilipinong estudyante. So inaral namin ang curriculum ng teacher education. Hindi talaga naturuan ang mga teachers natin paano magturo ng pagbabasa. Kasi nga, masyado tayong academic. Nagsasalamin yun ng paradigm na very traditional na, again, memorization. No? Pero kailangan kasi yung grades 11 to 12 especially, hindi nga lang grades 11 to 12, di ba? Kahit earlier years, ano na yan, dapat ready na sila para magtrabaho. Kada pasukan na lang, problema ang siksikan ng mga silid-aralan, pati mga guro, mahigit 70,000 pa ang kulang. Pag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pagrepaso sa kasalukuyang curriculum na umano'y hindi naman naging sagot para mapunan ang pagdagdag sa working force ng bansa. It's a crisis because pag hindi mataas ang pag-iisip ng mga mamamayan, ang bansa natin ay magsisuffer din in the future. No? So wala tayong mga thinkers, wala tayong problem solvers sa bansa natin. Tila mana-mana na ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Bawat sona ng Pangulo, may mga pangakong reforma. Sa pagkakatalaga ng bagong kalihim ng DepEd na si Senador Sani Angara, makakuha kaya siya ng magandang grado o baka naman pasang-awa pa rin? Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Galing ng special report mo. Parang sinasabi lang naman niya na malaki talaga ang problema ng edukasyon at walang nagawa yung DepEd Secretary nung panahon ni Marcos. Alam nyo, ganito lang naman kasimple yan. Tama naman yung sinabi nito ni Josie Alino. Sabi niya, matagal ng problema po yan. Edukasyon sa Pilipinas talagang noon pa lang hirap nang ibangon. Bakit to? Hindi ko alam kung anong dahilan nila kung bakit. Maybe one factor is budget. Kasi sa totoo lang, ang baba naman talaga ng isang public teacher. Ibig sabihin yung nagtatrabaho sa public school, di ba? So mababa. Eh syempre, pag mababa ang sahod, minsan mababa ang kalidad ng mga nakukuha nating guro. Di ba? Hindi ko naman sinasabing porket mababa ang sahod, mabababa na yung guro natin. Ha? Not all, but many. At the same time, ito'y matagal ng problema. Ngayon, ang tanong natin sa sarili natin is that excusable? Yan po ba ay dahilan para sabihin natin walang kasalanan si VP Sara Duterte? Hindi ho, kasi halimbawa, tandaan ninyo para din po yung pag-gym, workout. Naalala ko yan O pagpapapayat, di ba? Naalala ko to. Isa sa mga lesson to sa pagpapapayat Sabi nga nila, kunwari, ikaw ay, halimbawa lang naman, hindi ko, sabi mo ng 160 ka na pounds, di ba? Tapos, gusto mong maging 90 pounds na lang. Maaaring malayo pa yon. Tama, malayo pa, marami pa, malaki pa yung problema mo. Tapos, naging after 2 months, naging 150 ka, hindi mo pwedeng sabihin malayo na yon. Malayo pa. Oo, tama namang malayo pa yung 150 sa 90 pounds. Malaki pa talaga yon, di ba? Pero hindi dapat yun ang tinitingnan. Okay? Ang tinitingnan dapat yung improvement mo na from your past. Ibig sabihin, from 160, naging 150 ka na. That's a big improvement. But if the perspective is yung gusto mong maging 90 na, malayo pa talaga. Parang ang dating nun, kung nakapokus ka doon, parang wala. Hindi effective yung ginagawa mong diet. Tama, mali.
So dapat hindi 'yun ang iyong focus. Ang focus mo yung in-improve mo na. Kasi yung focus sa video na to yung pinakamalaking problema natin sa edukasyon na tila inisinisisi doon sa pagsimula ng pamamahala ni Marcos sa ilalim ni VP Sara Duterte. Parang ganun ang datingan. Naintindihan nun natin? Para pong ganun ang datingan na tila ang layo pa. Walang nagawa. Hindi ho. Nakalimutan ata nung balita na to na yung mga improvement na ginawa na ni VP Sara Duterte from 160 to 150. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Yung paliwanag ho natin. Minsan kasi isinisisi, una-una, bakit ba naging ganito yung ating problema sa edukasyon? Ano ho ba ang dahilan yan? Marami hong dahilan yan. At yan po ay una-una, tinanggalan nyo nga ng budget na hindi tama, hindi maganda yung budget na ibinigay nyo, in-expect nyo na sobrang laki yung pagbabago. Malabo po yun. Di ba? Sa totoo lang, dapat nga isa yan sa pinakamalaking budget na pinaglalaanan ng Pilipinas kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay edukasyon ang magpapabangon sa ating bayan, edukasyon ng mga kabataan. Tama, mali. Kaya lang, hindi naman yun ang focus ng ating gobyerno. Ang focus ng ating gobyerno ay ayuda, di ba? Ang focus ng ating gobyerno, ayuda at kung ano-anong mga proyektong wala sa lugar. Yun ang ano nila yun ang focus nila. Tapos, biglang ang sisi doon sa kasalukuyang DepEd Secretary. Na supposedly, di ba, hindi pala kasalukuyan, yung itong nag-resign na si VP Sara Duterte. Hindi ho yun dapat ganun. Ganun na lumalabas dito.